Wasak na ang mga pasilidad militar sa mainland ng Iran. Ngayon, mas mahalagang target naman ng US ang pinupuntirya, tulad ng isla ng Karg. Isang mahalagang sentro ng lanis at militar para sa Iran. Ang maliit na islang ito ay niyanig habang binabagsakan ito ng US ng matinding pag-atake. Unti-unti nang nawawala ang lahat sa Iran, pati ang huling bumubuhay dito ay di na rin kontrolado ng rehimen. Kung ituloy ng US ang plano at gawing disyerto ang isla ng Karg, hindi agad makakabangon ang Iran. Para sa iba, hindi naman mahalaga ang isla ng Karg. Isang maliit na koral na isla sa hilagang Persian Gulf. 55 kilometro o 34 na milya hilagang kanluran ng pantalan ng Iran na Bashir. Matagal walang nakatira dito. Pero nang tumuklas ng mineral sa Iran noong ika-20 siglo, naging mahalaga ang isla ng Karg sa kasaganaan ng bansa dahil sa langis. Noong dekada 60, nagtaya ng terminal ng krudong langis at mga pasilidad ng pagkakarga sa isla. Pagsapit ng kalagitnaan ng dekada, 2,020 kaya na ng isla mag-load ng 10 supertanker ng sabay. Tandaan mo ang tungkol sa negosyong langis? Mahalaga ito mamaya. Pero sa ngayon, dahil lang sa industriya ng langis na yan, nailagay na ang isla ng Karg sa mapa ng US bilang isa sa mga estratehikong lokasyon na dapat isaalang-alang para atakihin. Isali mo pa ang ilang pasilidad militar na tatalakayin natin mamaya at makikita mong mas marami pang sikreto ang isla kaysa sa nakikita. Alam ito ng US at nung gabi ng Marso 13, dumating ang anunsyo. Umatake na ang US. Yumanig sa isla ang mga tiyak na pag-atake na idineklara ni Pangulong Donald Trump ng US noong Marso 13 na nakatuon sa mga target na militar. Sinabi ni Trump sa Truth Social, "Ilang sandali lang ang nakalipas sa aking utos. Isinagawa ng United States Central Command ang isa sa pinakamalalakas na pambobomba sa kasaysayan ng Gitnang Silangan at tuluyang winasak ang lahat ng target na militar sa pinakamahalagang yaman ng Iran, ang isla ng Karg." Sabi pa niya, may iniwang leverage ang US laban sa isla dahil hindi umano ginalaw ang mga pasilidad ng langis ng Karg. Ang pagbanggit ni Trump sa isla ng Karg bilang pinakamahalagang yaman ng Iran ay nadudulot ng tanong, bakit napakahalaga ito? At kung hindi langis, ano talagang target ng US? Unahin natin ang pangalawang tanong. Sa militar, ang isla ng Karg ay isang di inaasahang estratehikong target. Ayon sa Washington Post, may paliparan sa hilagang silangan ng isla na sa teorya ay pwedeng gamitin ng Air Force ng Iran para sa lumang fighter jet. Pero hindi naman talaga ito nagagamit. Alam ng Iran na ang kanilang lumang F-4 at F-5 at Soviet fighter jet ay mas para sa museo kaysa sa himpapawid na pinagtatalunan ng American F-35 at ika-4 na henerasyon na fighters. Maaring gamitin ang paliparan sa pagpapalipad ng Shahid drone na ginagamit ng Iran sa pag-atake ng mga target sa Gulf at Strait of Hormuz. May ilang pantalan sa Karg Island na pwedeng gamitin sa pagloload ng barko, ayon sa Washington Post. Pinalilibutan ng isla ng network ng mga pasilidad militar mula mainland Iran at ilang malilit na isla para sa proteksyon nito. Sa ngayon, ang pagbomba sa Karg Island hanggang sa mawasak ito ay para sirain ang mga target militar ng Iran na maaring gamitin pang banta sa container at commercial shipping sa Strait of Hormuz. Posibleng mas malaki ang military buildup sa Karg Island kaysa sa ulat ng Washington Post. Ayon sa BBC, sinabi ng US Central Command o CENTCOM na tinama ng US ang mahigit 90 Iranian military targets sa Karg Island habang pinanatili ang oil infrastructure. Sabi ng FARS, na iniulat ng BBC bilang semi-opisyal na ahensya ng balita ng Iran, kabilang sa 90 target ang air defense, helicopter hangar, airport control tower at naval base. Inasahang magdudulot ng maraming kaswalti ang ganitong atake. Ngunit ayon sa Iran, hindi ito nangyari. Ayon kay Deputy Governor ng Bushehr Province, Ishan Jahanyan, walang nasawing tauhan ng militar, mga kumpanya ng lanis, empleyado o residente ng isla sa pag-atake, at tuloy pa rin ang normal aktibidad ng lahat ng sektor. Hindi pa natin alam kung totoo yon kahit papaano sa panig ng militar. Ngunit pagdating sa langis, mukhang hindi nga nagalaw ang Karg Island. Hindi dahil hindi nila kaya, kundi pinili lang nilang huwag sirain ang infrastruktura. At tulad ng ipapaliwanag namin, may mahalagang dahilan kung bakit hindi tinarget ng US ang langis sa Karg Island. Tingnan muna natin ang langis na yan. Tinawag ni Trump ang Karg Island na korona ng Iran dahil dito galing ang malaking kita ng kanilang rehimen. Bakit? Dahil isa itong oil terminal. Ang Iran ay bansang sagana sa lanis at gas. Ayon sa BBC,
Hawak nito ang humigit kumulang 10% ng napatunayang reserba ng langis sa mundo. Tinatayang 200 at 8.6 na bilyong bariles noong 2024. Isama ang 15% ng reserba ng gas sa mundo. Kaya makikita mo kung bakit ang isang isla na ginawa para dito ay maaring maging natatanging yaman. Ang isla ng Karg ay konektado sa pangunahing lupain ng Iran sa pamamagitan ng pipeline na nagdadala ng maraming krudong langis araw-araw. Halos 70% ng krudong langis ng Iran ay dumadaan sa terminal sa isla ng Karg gamit ang mga tubong mula sa pangunahing lupain. At pagkatapos ay naroon ang mga tanker, malalaking super tanker na kayang magdala ng hanggang 85 milyong galon ng langis bawat isa na maaring maglayag papunta sa isla sa pamamagitan ng mahahabang pantalan nito upang kunin ang langis na dumadaloy papasok. Dahil ang isla ay nakapuesto sa malalim na tubig na nagpapahintulot sa mga tanker na ito na manatiling nakalutang. Hindi kayang kumuha ng langis ng Iran ang mga tanker mula sa pangunahing lupain, kaya't susi ang isla ng Karg sa pagpapadala ng malaking dami ng itim na ginto nito palabas ng teritoryo papunta sa mga mamimili. Agad umalis ang karamihan sa mga tanker mula isla ng Karg papuntang kipot ng Hormuz na kontrolado ng Iran. Pagkatapos, umalis na sila papunta sa kung saan man nila kailangang pumunta, nakadalasan ay China, dahil ang bansang yon ang pinakamalaking customer ng langis ng Iran. Iniulat ng Reuters na higit 80% ng langis ng Iran ay napupunta sa kliyenteng ito, umaabot sa 1.38 milyong bariles kada araw. Sa maikling paliwanag nito tungkol sa relasyon ng Iran at China, tinantiyan ng US-China Economic and Security Review Commission na malamang na ibinibenta ng Iran ang kanilang krudong langis sa China na may diskwentong $9 na mas mababa sa benchmark ng 2025 na $69 bawat bariles. Kung mabilis ang kwentahan, ibig sabihin nito ay kumikita ang Iran ng humigit kumulang $82.8 milyong kada araw mula sa kanilang langis sa pamamagitan lamang ng pagbebenta sa China. Sa loob ng taon, kumikita ang Iran ng mahigit $30.2 bilyong mula sa bentang krudong langis sa China at 70% nito ay dumadaan sa Karg Island. Iyan ang tunay na halaga ng Karg Island para sa rehimen ng Iran. Masasaktan sila sa pagkawala ng infrastrukturang militar dahil sa pambubomba ng US. Pinahihina nito ang depensa ng Karg Island at binabawasan ng kakayahan ng Iran na kontrolin ang Strait of Hormuz gamit ang isla. Ngunit langis talaga ang problema ng Iran. Panangga ito ng US, nagsisilbing banta mula sa administrasyon ni Trump na maaari itong bumalik at kunin ang bumubuhay sa Iran. Ngunit hindi pa umaabot sa ganung punto ang US sa Karg Island. Bago ipaliwanag kung bakit at paano ito makakapekto sa Iran, paalala lang na nanonood ka ng Military Show. Siguraduhin nakasubscribe ka sa channel kung gusto mo pa ng mas maraming kaalaman dahil binibigyan namin ito ng paliwanag kada linggo. Ngayon, ang pinakamahalagang yaman ng Iran. Bakit hindi pa tinatarget ng US ang kanilang infrastruktura ng langis? Sabi ng ilan, prioridad ng US ang pagtumba sa militar na infrastruktura ng Karg Island. Maaring ganun nga habang patuloy na binobomba ng kanilang mga bomber at fighter jet ang katayuang militar ng rehimen ng Iran. Ayon kay Trump, ang hindi pag-atake sa langis ng Karg Island ay desisyong ginawa dahil sa kagandahang loob, hindi dahil sa estratehiya. Pinakamakapangyarihan at sopistikado ang ating mga sandata sa mundo. Dahil sa kagandahang loob, hindi ko sinira ang oil infrastructure sa isla, sabi ni Trump sa parehong Truth Social post kung saan niya inihayag ang pag-atake ng US sa isla. Ayon sa ulat ng BBC, sinabi ni Johanyan na tuloy ang pag-export ng langis mula sa isla kahit matapos ang pag-atake ng US at nagpatuloy ang operasyon ng mga kumpanya ng langis roon nang walang abala. May dahilan kung bakit ganon at kung maghihintay kayo hanggang dulo, malalaman ninyong isa sa mga dahilan ay posibleng pinili ng US ang Karg Island bilang unang pagpapadalhan ng kanilang mga sundalo sa Iran kung lumala ang digmaan. Ang desisyon ng Amerika na hindi sirain ang oil infrastructure ng Karg Island ay hindi dahil sa kabutihang loob na sinasabi ni Trump, kundi para magkaroon ng leverage ang US laban sa Iran. Malinaw itong sinabi ni Trump sa Truth Social matapos banggitin ang kabutihang loob. Kung ang Iran o iba pa ay humadlang sa malayang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz, agad kong rerepasuhin ang desisyong ito, sabi ni Trump. Iyon ang tunay na dahilan. Pagprotekta sa Strait of Hormuz at pagsisikap maibalik ang katatagan sa sektor ng langis na tumaas ang presyo simula nang ilunsad ng US ang Operation Epic Fury. Sa huling aspeto, hindi ganong nagtagumpay ang US.
Noong Marso 16 iniulat ng Guardian na tumaas muli ang presyo ng langis matapos sirain ng US ang mga pasilidad militar sa Kharg Islands. Tumaas ng 1.8% ang Brent crude, internasyonal na pamantayan ng langis, sa unang bahagi ng kalakalan noong Marso 16 at umabot sa $100.78 kada bariles matapos lumampas sa 100 noong nakaraang linggo mula nang simulan ni Putin ang pananakop sa Ukraine. Maaring ito ring itong paunang aftershock ng Kharg Island attack na posibleng humupa kung susundin ng Iran ang banta ni Trump na may susunod na pag-atake kung hindi nila pababayaan ang Strait of Hormuz. Maaring nagtataka ang Iran ngayon kung bakit kailangan pa nitong magbago ng direksyon. Malaki ang kita ng kanilang rehimen dahil sa mahal na langis. Iniulat ng Financial Times na mula na magsimula ang Operation Epic Fury, nagkakarga ang Iran ng 1.5 hanggang 1.6 milyong bariles ng krudong langis araw-araw sa mga tanker, na nagbibigay ng humigit kumulang $140 milyong na kita kada araw dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. At iyon ay kahit may diskwento pa mula sa Iran. Ayon sa Guardian, sinabi ni Trump na maaring sirain ng US ang oil infrastructure ng Kharg Island para lang sa katuwaan. Sa kabila ng tapang, malino na problema ng Kharg Island ay nagbigay pa rin ng malaking kita sa Iran kahit matapos ang unang pag-atake. Mas malaki pa kaysa kung hindi ito inatake ng US. Gayunpaman, may alas pa rin ng US kaugnay kay Trump para sa mga susunod na atake. Pero kung gagamitin nila ang alas na yon, nakadepende yon sa kung anong mangyayari sa Strait of Hormuz sa mga susunod na araw. Ayon kay Trump, winasak ng US ang military infrastructure ng Kharg Island para hadlangan ng Iran sa pag-apekto sa mahalagang daan ng tubig. Ang kipot na yon ang pangunahing alas ng Iran. Mga 20% ng langis sa mundo ay dumadaan sa Strait of Hormuz bawat taon. Kapag nawala ito, mapipilitan ng mga tanker na gumamit ng mas mahahabang ruta. Kaya tumaas bigla ang presyo ng langis matapos ang Operation Epic Fury. Nagpipigil pa rin ng US. Kahit tumaas ang presyo, ayon kay US Secretary of War Pete Hegseth, mas desperado ang Iran kaysa naglalabas ng alas. Sabi ni Hegseth sa briefing noong Marso 13, kitang-kitang desperasyon nila sa Strait of Hormuz bago matake ang US sa Kharg Island. Dagdag pa niya, isa itong bagay na hinaharap namin. Matagal na naming hinaharap ito. Hindi nyo kailangang mag-alala tungkol dito. Sabi rin ni Hegseth, walang ebidensya na naglalagay ng mina ang Iran sa Strait of Hormuz, na magiging isa pang paraan kung paano nila maaring gambalain ang paglalayag ng mga barko bukod sa paggamit ng drone at mabilis na bangkang pandigma. Ito ang nadudulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at kita ng Iran sa mismong isla na tinamaan ng US. Tinarget ng US ang mga barkong naglalagay ng mina ng Iran at 16 ang napinsala. May lakas at aksyon na sumusuporta sa pahayag ni Hegseth. Pero maaring hindi agad sa ngayon ng mga komersyal, tanker at container shipping companies kay Hegseth na walang dapat ikabahala sa Strait of Hormuz. Kahit may pahayag si Hegseth, tuloy pa rin ang mga pag-atake sa loob at paligid ng katubigan. Noong Marso 17, iniulat ng New York Times, may isang tanker na nakaangkla malapit sa daungan sa United Arab Emirates ang tinamaan ng projectile mula na magsimula ang operasyon. Aminado, iyon ang unang pag-atake sa komersyal na barko malapit sa Strait of Hormuz sa loob ng 5 araw, ayon sa ulat. Gayunpaman, nangyari ito matapos ang panawagan ng US sa mga kaalyado nitong Europeo na tumulong sa pagbabantay sa kipot ay mariing tinanggihan dahil malinaw na ngayon na nag-aatubili ang mga kaalyadong iyon na madamay sa isang digmaan na sa tingin nila ay wala silang kinalaman maliban sa mga isyu ng langis na dulot nito. Ipinapakita ng bagong pag-atake na hindi sineseryoso ng Iran ang babala ni Trump. Hindi pa rin ligtas ang Strait of Hormuz at iniugnay tayo nito sa isla ng Kharg at natitirang alas ni Trump na maaring gamitin ng US. Wala ng pasilidad militar sa isla. Sunod, ang mismong isla. Kahit nagbanta si Trump na tatargetin ang oil infrastructure ng isla ng Kharg, maaring ibang paraan niya kaysa inaasahan ng marami. Mas maraming bomba at misil sa isla ay magdudulot ng malaking pinsala sa ekonomiya ng Iran. Ngunit mapapalala rin ito ng sitwasyon at maaaring mag-udyok sa Iran na umatake ng marahas saan man. Dagdag pa rito, ang pagsira sa isang mahalagang oil transit point tulad ng isla ng Kharg ay hindi rin makakatulong para mapigilan ng biglaang pagtaas ng presyo ng langis na nararanasan natin ngayon. Kung hindi naman sisirain ng US ang oil infrastructure, ano ang gagawin nila sa halip? Sabi ng Jerusalem Post, posible ang pagpapadala ng sundalo sa isla ng Kharg.
Pinag-iisipan ng US sakupin ang isla mula Iran kung magpapatuloy ang rehimen at Islamic Revolutionary Guard Corps sa ginagawa nila sa Strait of Hormuz. Dagdag ng Axios, matagal nang tinatalakay ng Administrasyong Trump ang pagsakop mula Marso 7 na nagdadagdag ng bagong pananaw sa mga unang pag-atake sa isla ng Karg. Naging banta sila sa Iran, pero maaring ito na rin ang halimbawa ng US sa paghahanda para sa pagsakop, na hindi na mapipigilan ng Iran ngayong wasak na ang mga pasilidad militar ng isla ng Karg. Ayon sa BBC, mataas ang posibilidad ng pagsakop na ito. May ginawa pang Concept of Operations o CONOP kung paano ito gagawin ng US. Ang CONOP ay dokumentong naglalahad ng mga posibleng paraan ng isang bansa para makamit ang layunin nito sa militar. Mukhang naaksyonan na ng US ang karamihan sa posibleng kasama sa CONOP para sa isla ng Karg. Natahimik agad ang depensa sa himpapawid ng isla sa unang atake. Alam nating kaya ng US mangalap ng sapat na impormasyon gamit ang mga flyover ng fighter jet, helicopter at drone tulad ng MQ-9 Reaper. Ang kailangang pag-isipan ngayon ng US ay kung paano nila aktual na may lalapag ang mga tropa sa isla at kung paano mapipigil ng mga tropang yon ang putok ng kalaban. At sa huli ay maagaw ang Karg Island mula sa Iran. Sabi ng BBC, posibleng Delta Force ang pangunahing operatiba ng US. Ipinapakita nito ang Delta Force na lilipad sa mga helicopter mula sa baybayin ng Kuwait. Abutin ng 70 minutong biyahe, pero kasamang paghihintay, 3 oras ito kaya kailangan ng dagdag na gasolina. Kailangan gawin ng air-to-air refueling dahil posibleng lasunin ng Iran ang gasolina sa lupa ayon sa ulat. Sa parang ito, malalampasan ng mga estratehiya ng Iran gaya ng ballistic missiles, anti-ship missiles, at mga minang inilagay sa paligid ng Karg Island. Ngunit, magiging vulnerable ito sa mga drone, lalo na't may higit 1 oras ang Iran para maghanda sa pagdating ng US Special Operations Forces. Pero baka may iba pang paraan. At malayo sa pagiging haka-haka, ang pamamarang ito ay tila aktibong pinaghahandaan ng US na isagawa. Habang nag-uusap tayo, may 2,500 US Marines na ipinapadala sa gitnang silangan bilang bahagi ng Amphibious Assault Group kasamang barkong pandigma USS Tripoli. Kasama sa ika-31 Marine Expeditionary Units ang mga Marines na yon. Itong mga unit ang All-Purpose Forces ng Amerika. Silang pumapasok at lumulutas ng mga problema, maging ito man ay crisis resolution o tulad ng nangyari nung digmaan laban sa Afghanistan noong 2001 sila ang unang ipinadala ng US bilang boots on the ground sa mas malawak na labanan. Kung tama si Hegseth at walang ebidensya ng paglalagay ng mina ng Iran sa Strait of Hormuz o iba pang lugar, posible ang amphibious landing sa Karg Island. Mukhang inihahanda ng US ang Marine Expeditionary Unit para maglanding kung hindi seseryosohin ng Iran ang bantan ng Amerika sa Strait of Hormuz. Maaring hindi sapat ang 2,500 Marines. Sabi ni Francis Galgano, security specialist ng Villanova University, ang pagsakop sa Karg Island ay nangangailangan ng maraming ground combat troops sa lugar. Sa tansya ko, 5,000 ang kailangan para sakupin at panatilihin ang isla. Nagpapadala ang US ng kalahati ng bilang ngayon sa gitnang silangan at posibleng madagdagan pa. Malaking problema ito para sa Iran kung mangyari. Masama kung bugumbahin ng US ang oil infrastructure ng isla ng Karg. Kung makuha ng US ang isla, mawawala sa Iran ang kakayahang magbenta ng langis at haharapin nito ang sitwasyong hindi kayang tapatan. Nihanda ng isla ng Karg para sa ganitong okupasyon. Wala nang pasilidad militar dito. May sapat na puwersang panghimpapawid ang US para kontrolin ang militar ng Iran sa mga kalapit na isla at mainland. Dahil sa pagkawala ng isla ng Karg, sisimulan ng Operation Epic Fury ang pagigpit sa ekonomiya ng Iran. Ilalagay ang rehimen sa mahirap na sitwasyon habang nauubos ang pera mula sa langis na pangunahing pinagkukunan nila. Ang susunod na mangyayari sa isla ng Karg ay maaaring magtakda ng kapalaran ng rehimen ng Iran na hirap pigilan ng tugon ng Amerika sa mga aksyon nito sa Strait of Hormuz. Matapos tamaan ng Iran ang 3 barkong pangkalakal sa daluyan ng tubig na yon, gumanti ang US ng mga pag-ataking sumira sa mga pandagat na kagamitan ng rehimen. Alamin pang tungkol sa mabagsik na mga pag-atake ng US sa aming video. At kung nagustuhan mong video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para manatiling updated sa mga pinakabagong kaganapan sa Operation Epic Fury. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.